Diba? Kung mag-desisyon man siya nga, ipabitay niya ako, sige, pagpabitay ako, papabitay din ako, ma'am. Basta yung pasya ko, ma'am. Yan, matagal na akong gusto magpakamatay, ma'am, dahil nagsisisi na ako. Kung hindi na yung asawa ko na pabuhay ng loob ko, ma'am, matagal na akong patay, ma'am. Matagal na akong patay. Gusto ko hindi ko maranasan yung ginawa namin sa mga ibang tao, ma'am. Gusto ko magpakamatay ako sa sarili ko. Nga, Hindi kayo natatakot? Hindi ako natatakot, ma'am, kasi kumuha naman ako ng Panginoon, ma'am. Babayaran ko yun kung anong pagkasala ko. Kung ano man itong hantungan ng ito nga pagpasya ko nga susurrender ako. Wala. Tinatanggap ko sa buong buhay ko, ma'am, kung ano mangyari sa akin. Alam ko na kung patayin nila ako, kung ano. Basta alam ko na, ma'am, yung buhay ko. Pero kung sa sarili ko lang, ibubulunter ko. Ibubulunter ko yung buhay ko para matuwid lang ang tama, ma'am. Mahinto na yung patayan. Itutuwid ko yan. Yan lang ang isang salita ko, ma'am, nga kaya kong igawa ko, gawin ko. Total, matanda naman ako. Ang sasabihin ko siya, sir, ginamit mo lang ako. Yan lang. Ginamit mo lang ako. Hindi ako matatakot, ma'am. Miski presidente siya, pareha naman tao. May karapatan naman ako nga magsalita, di ba? Basta sasabihin mo lang. Sasabihin ko lang sa kanya, ginamit mo lang ako. Ginamit mo lang ako. Hindi na ako magsasalita ng iba. Ang gusto ko lang, ma'am, malaman ng taong bayan na hindi man ako nagmamalinis sa akin sarili ko, ma'am. Hindi ako nagmamalinis. Wala akong grado. Paanong ikukuhaan ko yan? Kung kaya akong bitayin, magpapabitay din ako. Basta yan ang buo ang loob ko, ma'am. Wala man akong pira, wala man akong abogado, wala man akong lahat-lahat. Basta ang pasya ko, ma'am, babayaran kong pagkasala ko. Yan lang ang kuhaan ko, ma'am. Basta babayaran kong pagkasala ko. Hindi pwede. Ako papayag din ako, ma'am. Magpapabitay ako ng plaza. Si Juan. Basta itatama ko lang ang pagkamali ko. Pagbabayaran ko yan. Tao yan ang pinatay, hindi yun hayop. Kasi nagsisisi ako sa akong sarili ko, ma'am. Bakit pa ako pumasok ng ganyan? Baka nagparnil lang sana ako. Bakit pa pumasok ako ng ganyan? Natagal-tagal din ako kang Duterte. Parang nagtagal din ako kay sa isip ko, parang galanti ako nga tao. Parang kilalang kilala. Hindi, walang gumagalaw sa'yo. Ay, tao ka ni Duterte, nagsusukbit ka ng baril, ganyan. Parang wala ka ba? Hindi ko yan naisip, ma'am. Ganyan ang mangyayari sa akin. Gusto ko masabi lahat yung nandito sa loob ng puso ko, ma'am. Miski ano man mangyari sa akin, miski bitayin man ako, pilit kong harapin yan, ma'am. Talagang gusto ko ng pagbayaran yan, ma'am. Pagbayaran ko yan. Nagkasala man ako ng tao, dapat bayaran ko yan, ma'am. Yan lang ang totoo ko, ma'am. Kaya nga pumunta ako dito. Matanda na ako, ma'am. Gusto ko ang pagkakamali ko, itama ko, ma'am. Siyempre, lumapit ako ng simbahan, nagsisisi na din ako, kung ano ang buwan ko. Kung ano man ang mga pagbintang sa akin, pagsira ng buhay ko, mali yan sila, ma'am. Mali yan sila. Sinasabi ko lang ang totoo, na totoo. Tumabaho ako, pumatay ng tao, dahil sa utos nila sa akin. Yan lang ang sasabihin ko. Yan lang ang sasabihin ko. Pumunta lang ako dito, ma'am, para magkaroon naman ng hustisya. Saan ba ako lalapit? Kung lumapit ka sa Davao City, walang hustisya. Kung lumapit ka ng pulis ng Davao City, kakatayin ka rin. Kung lumapit ka ng korte ng Davao, sa kanila rin. Wala ka. Miski saan ka magpunta. Wala kang mapupuntahan doon. Kaya nga, miskip ako. Tumago ako ng mga ibang lugar. Kinukuha nila yun. Kung talaga bang nag-utos si Mayor Duterte, talagang nag-utos. Yung tulad kang Barsabal. Yung 1993. Pinatay namin si Barsabal. So, ang nagpinansyan, 4 nga mayor. Sila ang nagpinansyan para nagbigay ng pabuya para mapatay si Barsabal. Ito naman si Barsabal, ma'am. May grupo ito ng Remnant of Family of God. Yung religious group, ma'am. Pero tinatawag yung mga parang Rizalian.
O, Rizal yan. O, ang trabaho naman ni galit ang mga mayor, kasi ito si Barsabal, ang mga tao niya, para siguro 7 barangay yung mga tao niya, nag-i-squat ng mga lupa, ma'am, para kuanan nila, para kabuhayan nila. Yan talaga yung pinagalit nila, ang Barsabal. So, nahuli namin si Barsabal, hinabol muna namin doon sa Malita, Davao Oriental, Katiil, kuha namin, hindi na kita namin, ma'am, dami kami. So, nagkataon nga pumunta siya sa Samal Island, doon na huli kay nandoon man ako, ma'am. So, tumawag na ako nga, tumawag ako sa Heinous Crime, mayroong mang radyo, sir, nandito na yung broker, sabi yan. Alam mo na yung broker, sign lang, call sign yan lang. Nandito na ang broker. Kay, nagbo-broker man ako ng lupa. Nagbo-broker ako ng lupa. Walang lisensya, ma'am. Yung usap-usap lang ba? Usap-usap lang. Para magkapira lang. Para legal yan, ma'am. Legal yan. Yan, tumawag ako na ganyan. So, pumunta naman sila. Pumunta sila mga 4 na sakyan. So, nakuha namin sa Kaputian. So, nag-away pa nga kami ni Barsabal. Itong pa ako napilay kay Black Belter man ito. Ito si Barsabal, Army yan, ma'am. Parang inagaw yung baril ko. Inagaw yung baril ko. Siyempre naman, marunong naman din ako. Na sapo ko rin din siya kay binanyan ko ng 45 dito sa liig. Tinusok ko. Kaya ang gusto nila, ma'am, hindi man ipapatay. Buhay man. Buhay ito. Buhay ang dadalahin. So, dinala namin sa Apo Gold, sa Matina, Gold Pros. Nandoon si Mayor naghihintay. Pagkatapos, inimbestiga niya, ikaw pala ha? Tapos, hinampas niya ng Gold Pros. Naubos yung ngipin. Naubos yung ngipin. Pagkatapos, dinala na sa MAA. Doon na pinatay, ma'am. So, si Paulo Duterte mismo ang nag-utos sa inyo? Sir, kami sir, inutusan dami kami mga pulis, sir. So, Ikaw, narinig mo, sa harap mo, sinabi, "Oy, Edgar, sumama ka dito, patayin natin to." Opo, sir. Sinabi niya sa iyo yan? Nandoon. Kami sinabihan mga pulis, No, sir. no, no, hindi ko tinatayin kami. Sir, opo. pag sinabi mong itong tao na to lasing, ang basihan mo kasi alam mong kumilapis ng taong lasing. Opo, sir. Di ba hindi mo na kailangan makita na ang tao na lasing ay kailangan umiinom muna ng alak para sabihin mong siya ay lasing. Ganun ba? Opo, sir. Yun na po, Mr. Chairman. Thank you. Again, paano mo nalaman lasing ang tao? Kasi ang galaw, sir, iba talaga ang galaw ng... Galaw? lasing, sir. Marami lumalakad dito sa Senado, ang galaw parang lasing pero hindi lasing. Hindi nakukuha sa galaw yan. Naamoy mo ba? Siyempre, sir, makikita mo man, sir, yung kung lasing siya. Okay, I will not ask you any more further questions. That is just your observation, all right? Observation mo lang yan. Doon ba sa pag-interview ko po sa inyo, tinuruan ko ho ba yung mga isasagot mo? Wala, ma'am. Wala. Pwede mo rin bang pakikumpirmahin na noong September 2, yun lamang yung pangalawang beses po kita nakita at nakausap? Opo, ma'am. Yung pumero, ma'am, yung doon sa DOJ. Okay. Isang beses lang, ma'am. Isang beses. Nung dumulog, Anong taon yon? 15. 2015 ba o 2014? Parang ganyan, ma'am. Oo. Ano yung ganyan? Basta, hindi ko masusure yung pagkita na namin, 14. Nakita mo si Senator De Lima, hindi mo maalala kung anong taon? Ang dami yung sinabi ni Senator Pacquiao, kung nasa puso mo at nasa isipin mo, hindi magbabago. Opo, Alright? sir. Kaya ako tinatanong ko kasi ako po mismo, hindi rin po ako sigurado if it was 2014 or 2015. Sa dami po ng mga nakakausap ko dati, I could not remember really. Sa aking palagay lang po, o sa aking pagkakaalala, it's either late part of 2014
o early part of 2015. Kaya linilinaw ko rin po sa inyo, mukhang hindi rin po kayo sigurado. Opo, ma'am. Pero diniktahan ho ba kita kung anong mga sasabihin mo dito o kung kailan, ngayon o saan? Meron ho ba ako sa iyo mga dinikta na mga detalye? Wala, ma'am. Wala, ma'am. Kung tatanungin ko po ikaw ngayon, kung pwede mong sabihin sa amin o isiwalat sa amin kung sino yung mga tao na yan na mga nagkupkup sa'yo mula nung umalis kayo ng WPP, masasabi mo ba sa amin? Hindi ko lang isasabi, ma'am, dahil yung buhay nila, ma'am. Bakit? So ayaw mo. Kung pilitin po kayo ngayon ng committee, pasabi sa inyo, Hindi talaga ako, ma'am. Kasi tinulungan nila ako. Kung ikaw naman, ma'am, ikaw ang nagtulong sa akin. Ikaw naman ang ituturo ko, ma'am. So, ano mangyayari sa buhay mo?